Na-overdue nga ako agad sa may Cashify. Ito yung dating Casyola na ngayon nagre-brand into Cashify. And yes, legit to na buong matatanggap, walang mababawas at hindi lang siya 7 days. Pero nga, ako nga ay na-overdue na. So, ano ba yung mga na-experience ko dito? Magkano ba yung late fee? Na-post ba nila ako online? At nagawan ba ako ng GC? So, kung meron din kayong loan dito sa may Cashify or Casyola, panoorin nyo nga yung video na to hanggang dulo para nga maging aware kayo if ever na ma-overdue kayo dito or kung gusto nyo mang itry. So, yan nga, umpisahan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At syempre, kung gusto mong mapasama sa aking Community Spotlight giveaway nga, pagka lagi ka dyang active na mag-comment, like, share is, isa ka nga sa may mananalo ng 100 pesos GCash weekly. And every Sunday ko yan sa inyo isesend at ipopost ko yan dito sa aking community sa YouTube. Going back na nga dito sa may pag-uusapan natin na usapang overdue dito sa may Cashify. So dito nga nagawan ko na ng video, kung hindi nyo pa napapanood yan, kung ano yung mga sasagutan, kung ano yung mga kailangan nyo i-prepare is panoorin nyo yung video na to. At pag napanood nyo na nga is, dito na nga tayo sa may overdue dahil babayaran ko nga din at ako ay naloka dito sa may Cashify. So maganda yung ganito na alam nyo din kung ano yung magiging consequence pagka tayo ay na-overdue. So ako nga unang-una, ayan, ang kinagustuhan ko dito dahil kahit na na-overdue ako, sobrang liit lang pala ng penalty fee dito. So dito nga ako ay nadagdagan ng 25 pesos. So na-overdue ako ng 1 day and yan lang po yung nadagdag sa aking loan. Ako nga pala ay naaprubahan dito for first time users same day 1,000 pesos. At yes, buo siyang matatanggap. At nakati nga sa may dalawang terms yung aking pagbabayad. So every 15 days ang pagbabayad dito and ayan nga, na-overdue agad ako sa may unang term ko pa lang. Nakakaloka, di ba? Sana, ayan, hindi natin alam kung pa re-reloadan pa ako na to. Pero, syempre, gagawa natin to ulit ng update. So, dito nga kung makikita nyo, ayan, 500 yung pinaka-principal amount ko. Ang interest ay 117 at ang late fee ay 25 pesos. Kaya ayan, kung makikita nyo, 1 day overdue. So, ayun na nga po, babayaran na natin to. So dito, pwedeng i-advance nyo na din yung pagbabayad dito sa may pangalawang term nyo, pero I suggest huwag kayong mag-advance payment dahil may mga nababasa nga ako online na pagka nag-advance payment sila sa may next 3 loan nila is automatic reject na agad. So yun, kaya ako is i-on time ko to, pero na-overdue ako, nakakalungkot naman. So ayun na nga, hindi ko siya babayaran yung agad-agad. So ito lang munang na-overdue. So ayan, click pay lang natin. And meron tayo ditong ikakopy na pinaka-contract number. So itong contract number is, ito yung ipe-paste natin dito sa my SkyPay. So yung ginamit pala natin dito is SkyPay. Kaso nga lang, nung magbabayad na ako dito sa may SkyPay sa GCash, ayan, sa GCash, i-click nyo yung bills payment, tapos dun sa taas, i-search nyo lang yung SkyPay. At may lalabas dyan na SkyPay loan. So dun ko nga inilagay yung aking contract number. At inilagay ko lang yung phone number ko saka yung amount. So ayun, ayaw niyang mag-proceed. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ayun, tiningnan ko yung other way nga ng pagbabayad. So may isa pang option which is yung Union Bank. So doon ako nag-try, kinapi ko lang din yung aking contract number and nag-search ako doon sa may bills payment and ayun nga, doon pa lang siya nag-okay. Sinearch ko lang doon sa may bills yung SkyPay and hanggang sa nag-proceed na siya. So tiningnan ko nga ulit yung aking account dito sa may Cashify. Dito nga is automatic naman na nagre-reflect na ikaw ay bayad na. Yun nga lang, meron din ako dito natanggap na text message. So, dito nga sa may text message, ang sabi is, ito yung araw ng due date ko, guys. So, sabi dito, hi, tapos name ko, this is Cashify. Please pick up our call to discuss a repayment plan. Ayan, reply yes to schedule a call back. Hindi ko na nga to agad-agad na replyan, pero natuwa ako sa may agent ba to, kung sino may nag-text na to or paalala, reminder. Natuwa ako dahil walang pananakot. Hindi ko alam kung ganito sila ngayon or dati pa. Ayan, comment down below kung may pananakot ba sa may reminder nila dahil eto, nakakatuwa oh. Ayan, reply yes to schedule a callback. So, hindi ko na nga to agad-agad na replyan dahil syempre may trabaho din tayo. At nag-text pa nga ulit.
This is Cashify. We tried calling about the repayments. Ayan, reply for a callback this afternoon. At nung nag-reply na nga ako, sabi ko, yes po, sorry po for late payment. Hindi pala nag-send ang Lola Miss. Wala palang load. Wala palang load. So, ayan na nga, nag-text ulit. Hi, ayan, Cashify here. Let's arrange a solution so you don't have to worry overnight. We will call tomorrow or message us now to discuss options. O di ba, meron naman palang ganitong way ng paniningil. So bakit kailangan pa ng may mga iba't ibang klaseng pananakot at idadamay pa buong pamilya, ipopost online, ayan, iba't ibang klaseng pananakot kung kaya naman palang maningil ng ganito. O di ba, mas makakapag-isip pa tayo ng way para mabayaran sila, mas magiging positive pa tayo para mas bayaran sila. Dahil ganito nga yung way nila ng paniningil. So ayan, comment down below kung ano ba yung na-experience nyo dito pagka na-overdue kayo. Yun nga lang, syempre, ang pinaka, hindi naman siya negative dahil pagka talaga na-late tayo ng pagbabayad sa isang loan application, kahit na legit pa yan or hindi, meron tayong matatanggap na iba't ibang numbers na tatawag sa atin. So yun naman, sa isang araw na pagka-late ko is umabot na yata ng 50 missed calls. Ayan, o di ba? Iba't ibang numbers yan. Sa, ayan, buong araw na yan, sobrang daming missed calls. Kaya ayun, consequence pagka hindi tayo nakapagbayad agad is madaming tawag, pero dito, kaunti lang ang text. Ayan, yan lang yon, yung tatlo lang na yan. O, di ba? Tapos o-offer pa sila ng repayment solution. So, nakakatuwa lang. Pero, syempre, nag-search din ako online kung ano ba yung mga na-experience din, ng mga na-overdue na. So, dito sabi is, maganda yan, mabait din, kailangan alagaan. O, di ba? Sabi ko sa inyo mabait din. So, hindi natin alam kung nakadepende sa may mood ng agent, di ba? Comment down talaga para maging aware din yung iba na may mabait at meron ding talagang masungit maningil. At sabi nung isa, true, mabait sila kaya babalikan ko yan. O, ito pa isa, walang harassment yan. Sana balikan mo kapag nakaluwag ka na. O, di ba? So, dito marami ako nakikita, merong 4 months overdue, 1 month overdue, pero ayun nga, hindi daw sila nanghaharas. Kaya kung ako sa inyo, syempre, ang isang utang ay civil obligation na kailangan natin talagang tuparin kung ano yung napagkasundoan natin sa may isang OLA na ating na-applyan. Pero yung kanilang ang panghaharas, iba't ibang klaseng pananakot is against the law. Kaya sila na ang mananagot dyan. So basta tayo, ayan, isang civil obligation na kailangan nating tuparin kung ano man yung napag-agrihan natin doon sa may loan contract natin. Siyempre, tayo yung mayroong kamay na pipindot dyan sa may proceed, sa may accept na yan. Kaya tayo din yung may responsibilidad na borrower na bayaran kung ano man yung nautang natin online. Pero syempre, sa mga nangyayari nga ngayon, hindi natin alam kung kailan tayo mangailangan, ayan, magagamit natin yung pambayad natin sa utang, makakaranas tayo ng pagka-overdue. Pero, ayun na nga, basta pagka may tumawag, ayan, pagka mabait, kausapin nyo din dahil nagsasuggest nga din sila ng repayment option. Ayan, nasa sa inyo yan, kung sasagutin nyo or hindi, pero yung mga ganitong klaseng loan app, na maayos pakiusapan is sagutin nyo dahil magbibigay nga din sila ng solution para mas makapagbayad tayo ng, ayan, hindi na sumasakit ang ulo. So, ayan lang, comment down below kung ano yung na-experience nyo dito. And ayan, gagawa natin to ng another update kung pagka nabayaran ko yung last term ko sa kanila, ipauutangan pa ba nila ako. So, ayun, excited ako na natatakot sa may next na update natin. Kaya, ayun, lagi kayo manood sa may mga videos ko para maging updated nga kayo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!